Kinabukasan, habang ang mga estudyante ay patungo sa silid-aklatan, napatingin ang mga estudyante kay Shirley, may dala-dala itong inumin. At iniabot niya ito kay Amy. Miss Amy, eto na ang iyong kape, sabi ni Shirley habang iniaabot niya kay Amy ang dala-dala niyang kape. Amy, ano bang nangyayari? Gulat na sabi ng babaeng may kulay kahel na buhok kay Amy. Inayos naman ni Amy ang kanyang buhok, at medyo kuminang ang kanyang mga mata. Ano ba iyan? Ang daming natapon, sabi naman ni Amy habang inabot niya ang kape na bigay sa kanya ni Shirley. At biglang tumalikod na si Amy, aalis ka na ba agad? Sabi muli ng babaeng may kulay kahel na buhok. Wala nang oras, kailangan na nating mag-aral, sabi naman ni Amy. Si Shirley ay medyo nakaramdam ng hiya dahil sa kanyang ginawa. Nagtapat na ba siya kay Amy pero bakit umalis si Amy nang wala man lang sinabi? Sobra siyang nakakaawa, sabi naman ng isang estudyante na nakasaksi sa ginawa ni Shirley. Sa palagay mo ba ay may interes sa iyo ang bagong estudyante na iyon? Tanong muli ng babaeng may kulay kahel na buhok kay Amy. Hindi naman ganon. Tinuturuan ko lamang ang mas nakababata sa akin, sagot ni Amy. Nakakatuwa, ano kaya ang pakiramdam ng mapahiya ng dahil sa akin? Kahit anong sabihin niya ay wala nang maniniwala sa kanya. May mas magandang paghihiganti pa kaya dito sa aking ginagawa? Ang aking mga alalahanin sa loob ng 5 taon ay tuluyan nang nawala, nasambit ni Amy sa kanyang isip. Nang mga oras na iyon, si Shirley naman ay nakaramdam ng hiya dahil siya ay pinagtatawanan ng mga estudyante dahil sa pamamahiya sa kanya ni Amy. Ano bang kalokohan ang aking ginawa? Matatalo ako kapag natangay ako ng mga negatibong damdamin. At dahil kailangan kong gawin ito, gagawin ko ito ng tama. Ang karanasan at damdamin sa isang bagay ay nakasalalay sa kung paano ito naiisip, sabi ni Shirley sa kanyang isip. Makalipas ang 10 araw, masaya ang mga babaeng estudyante dahil sa 10 araw na nagdaan ay patuloy pa din si Shirley sa pagdadala ng kape para kay Amy. At si Shirley ay binansagan nilang isang romantiko na may dalisay na puso ng Magic Academy. Masaya din si Amy, dahil parami ng parami ang mga nanonood sa ginagawa ni Shirley. At kung patuloy pa din ang pagdami ng mga manonood, mas marami pa ang makakaalam nito. Kailan mo ba tatanggapin si Shirley? Tanong ng babae na may kulay kahel na buhok. Ang babaeng ito pala ay si Cheryl. Nagulat naman si Amy sa sinabi ni Cheryl. Ano bang sinasabi mo? Bakit ko naman siya tatanggapin? Nakakalimutan mo na ba kung sino ako? Tanong ni Amy kay Cheryl. Pero, kalat na ang balita, sa totoo lang. Hindi mo man lang binibigyan ng pansin ang mga ibang lalaki. Gayunpaman, palagi kang tumatanggap ng kape kay Shirley. Naghihintay na at handa na ang lahat sa pagsilang ng isang alamat. Agad na iniabot ni Shirley ang kape kay Amy. Miss Amy, eto na ang iyong kape, sabi ni Shirley. Nag-ingay ang mga estudyanteng nanonood, at sinasabi nila kay Amy na tanggapin na niya ang kape na ibinibigay ni Shirley. Wala akong kapeng natapon ngayon, sabi muli ni Shirley. At naiisip ni Shirley na sana ay tanggapin at kuhanin na agad ni Amy ang kape na kanyang ibinibigay ngayon. Agad namang nakaramdam ng hiya si Amy dahil sa mga nangyayari. At naiisip niya na kailangan na niya bumalik sa silid-aklatan. Dahil sa hiyang kanyang nararamdaman, agad na itinulak ni Amy ang kamay ni Shirley na may hawak na kape. At agad na nabitawan ni Shirley ang kape at ito ay natapon. Nagulat naman si Cheryl at ang ibang mga estudyanteng nanonood. Inaakala mo ba na kung patuloy mong gagawin sa akin ang mga ganyang bagay ay lalambot ang aking puso sa iyo? Galit na sabi ni Amy kay Shirley. Bilang estudyante, kailangan mong mag-aral, tumigil ka sa paghabol sa mga babae. Simula ngayon, huwag mo na akong dadalhan ng kape, galit na sabi ni Amy kay Shirley. At agad na tumalikod na ito at umalis. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ang iyong gagawin kapag ang mga kakaibang balita ay nagsimula ng lumitaw? Sabi naman ni Cheryl kay Amy. Ano bang pakialam nila? Wala naman silang magagawa.
Matatapos din naman ang lahat ng ito kapag ako ay nakalipat na sa mas mataas na klase, sagot naman ni Amy. At nang dahil sa mga pangyayari, si Shiranae ay napahiya. Ngunit hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Amy na hindi na niya kailangang gawin pa ang ipinagagawa sa kanya ni Amy na dalhan siya ng kape araw-araw. At ang mga estudyante naman ay nalungkot para kay Shiranae dahil inakala talaga nila na si Shiranae ay nanliligaw kay Amy. Malaya na ako, biglang sigaw ni Shiranae, gabi ng araw na iyon. Si Amy ay nasa silid aklatan, at parang siya ay wala na naman sa kanyang sarili. Ginawa lamang ni Amy ang lahat ng iyon upang subukan at pigilan ang bagong estudyante na gumawa ng anumang kakaibang balita. Ngunit sa huli, ay sa palagay ng mga tao ay siya ang may pagkakamali. Siguro ay sapat na tinapos na niya ang mga bagay-bagay, bago pa lumaganap ang balita. Ngunit para sa kanya hindi na iyon mahalaga, ang mga pulang mata ng Carmi's family. Ang pang-akademikong pagpapangalan nito ay ito ang nagbibigay sa kanila ng perpektong memorya. Kapag ito ay aktibo, ang kakayahan nito ay nagbibigay daan sa gumagamit nito upang ganap na matandaan ang estado na kanilang kinaroroonan sa isang partikular na oras at kaganapan. Sa nakalipas na 10 araw, natandaan ni Amy ang lahat ng mga larawan ni Shiranae habang siya ay dinadalhan nito ng kape. Sa unang araw, ang reaksyon ni Shiranae ay nakakatuwa. At si Amy ay medyo masaya dahil dito. Ngunit, sa mga sumunod na araw hanggang sa ika-10 araw, hindi man lang nagbago ang tingin ng mga mata ni Shiranae. At kahit ang iris ng kanyang mga mata ay hindi man lang gumagalaw. Ano kaya ang posibleng ibig sabihin nito, kahit anong pilit na itago niya ang kanyang nararamdaman? Hindi niya maitatago ang kislap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makokontrol ang kanyang nervous system. Pero, kung ito ay posible, ibig sabihin ay magagawa niyang kontrolin ang kanyang emosyon na parang isang makina. O di kaya naman ay ito ay taos-puso para sa kanya. Aalis ka na ba, Amy? Tanong ni Cheryl. Oo, medyo napagod ako ngayong araw, sagot ni Amy. Kung aalis ka na, aalis na din ako at sasamahan kita, sabi muli ni Cheryl. Hindi, walang dahilan upang pumunta ka sa malayong lugar ng dahil lamang sa akin. Kaya ko namang mag-isa, sabi muli ni Amy. Sa aking palagay, ikaw ay nakukonsensya sa hindi pagtanggap sa kape na ibinibigay ni Shiranae. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo ito sa akin, sabi muli ni Cheryl. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, pero salamat, sagot muli ni Amy. Umalis na si Amy, pakiramdam niya ay siya ay pagod na pagod. At dahil hindi nangyari ang naaayon sa kanyang plano, magulo ang kanyang isip, at kinakailangan niyang magpahinga. Paglabas niya ng silid may isang lalaking nakaabang sa kanya sa labas. Maaga kayatang natapos ngayon, Amy, sabi ng lalaki kay Amy. At ang lalaking ito ay si Jake Ardies. Akala ko ay maghihintay ako sa iyo dito hanggang hating gabi, sabi muli nito. Bakit mo naman ako hinihintay, wala ka bang ibang gagawin, sabi ni Amy. Huwag ka namang ganyan, narinig ko ang balita, narinig ko na ang batang si Shiranae ay dumidikit sa iyo, sabi muli ni Jake kay Amy. Ano ba yan? Inabangan mo lamang ba ako dito para ako ay iyong pagtawanan, inis na sagot ni Amy. Siyempre hindi kuhanin mo ito ay kape na may pinakamataas na kalidad na hindi mo makikita kahit saan man dito sa academy. Ang kilalang si Amy ay nararapat na bigyan ng ganito, sabi ni Jake habang iniaabot nito kay Amy ang hawak nitong lalagyan na may mainit na kape. Ano bang ginagawa mo? Sabi muli ni Amy, tulad ng nakikita mo. Ikaw ay aking nililigawan, kaysa sa kawawang batang iyon. Ang isang tulad ko ang hahalili sa aking ama bilang Royal Financial Executive Officer. At ako ang lalaking nararapat sa iyo, sabi muli ni Jake. Inis na inis naman si Amy sa mga sinasabi ni Jake. Wala ako sa mood para makipaglaro sa mga nakakadiri mong biro. At sa aking palagay ay hindi tayo magkaibigan para magkaroon tayo ng ganitong pag-uusap. Akala mo ba ay hindi ko alam kung papaano ako sinubukang ibagsak ng inyong asosasyon sa bawat pagkakataon na inyong nakukuha?
sabi muli ni Amy. Sandali, sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan, kahit ano pa man ang isipin mo, ang tono ng iyong boses ay parang problemado. Ang hindi paggalang sa akin, ay kapareho ng hindi paggalang sa aking pamilya. Ang dumungi sa karangalan ng aking pamilya ay isang bagay na hinding-hindi ko matatanggap. At dahil ikaw ay nagmula sa Carmis family, sa aking palagay ay alam mo iyon, seryosong sabi ni Jake kay Amy. Hindi ka ba nag-iisip nang dahil lamang sa ikaw ay may kaunting kasikatan sa eskwelahang ito? Ikaw ay isang inutil na hindi kayang gawin ang lahat ng bagay na walang suporta galing sa iyong pamilya. Ang isang katulad mo na gumagawa ng pang-aapi sa ibang tao ay nagnanais ng labis na paggalang, sabi muli ni Amy. Medyo nakaramdam ng inis si Jake sa mga sinabi ni Amy. Parang gusto mo lamang magpakitang gilas ng dahil ikaw ay galing sa pinakaunang klase. Pero alam mo ba kung sino ang may kaparehong kapangyarihan na katulad ng sa Carmis family? Ang pangalan ng iyong pamilya ay maaaring ang pinakamahusay. Ngunit wala itong kapangyarihan, gamit ang kapangyarihan ng aking pamilya. Kaya naming tapusin ang antas ng Carmis family gamit lamang ang pera. Naiintindihan mo ba? Seryosong sabi ni Jake, ngayon ay alam ko na. Tama ka. Duwag lamang ang may mata na katulad ng sa iyo. Hindi katulad ni Shirley. Ang iyong mga mata ay katulad ng isang patay na isda, seryosong sabi naman ni Amy. Ano, sinasabi mo bang mas masahol pa ako sa kawawang batang iyon? Aha, alam ko na. Ginawa ko ang mga bagay sa maling pagkakasunod-sunod. Dapat ay inalis ko muna ang balakid sa daan bago ako manligaw sa iyo. Ang batang iyon, sisiguraduhin ko na hindi siya makakagamit ng salamangka sa loob ng isang araw. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling, sabi muli ni Jake. Agad na tinabig ni Amy ang kamay ni Jake na may hawak na lalagyan ng kape at ito ay natapon. Nagulat naman si Jake sa ginawa ni Amy, bastos kang babae ka. May limitasyon kung gaano ko kayang palampasin ang mga bagay nang dahil lamang sa ikaw ay maganda. Galit na sabi ni Jake. Ngunit biglang nagulat si Jake sa kanyang nakita, dahil halos magliwanag na ang mga mata ni Amy at ito ay sobrang naging kulay pula. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam na ang paggamit ng salamangka dito ay isang paglabag sa mga patakaran ng academy, sabi muli ni Jake. Ha, isang katulad mo lamang ang gagawa niyan, kahit paano. Si Shirley ay hindi katulad mo na umaasa lamang sa iyong pamilya. Siya ay isang taong pinananagutan ang kanyang mga ginagawa. Pupusta ako na sa loob ng kalahating taon, hindi mo siya mahihigitan, sabi muli ni Amy. Galit na galit si Jake sa mga sinabi ni Amy sa kanya. Sa sandaling pumasok ako sa aking spirit zone, magagawa ba kaya niya akong sunugin? Hindi ako mananalo laban sa isang taong nangunguna sa intermediate class, nasambit ni Jake sa kanyang isip. Babalikan kita, sisiguraduhin kung maghihiganti ako dahil sa kahihiyang ito. Maghintay ka lang, sabi ni Jake, at ito ay mabilis na umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Amy, bakit ko ba ginawa iyon? Dahil ba natatakot ako sa kanya, at dahil din ba natatakot ako na malaman niya ang aking mga lihim? Kung magagawa kong bumuo ng kredibilidad sa mga gawain, gagawin ko ito. Ang lalaking iyon, hindi na siguro siya magpapakita simula bukas. At least gumaan na ang aking pakiramdam, nasambit ni Amy sa kanyang isip. Makalipas ang ilang araw, si Shirley ay pupunta muli sa silid-aklatan. Ang mga ibang estudyante ay pinag-uusapan pa din siya. Simula nang mangyari ang insidenteng iyon 4 na araw na ang nakakaraan. Paano kaya ako maglalakad nang hindi nakatungo ang aking ulo? Sa bagay, ang isang bagay na katulad nito ay medyo mabilis matatapos. Akala ko ay mas lalo pa nila akong pagtatawanan, at naiisip ko na humuhupa na ang hinala nila sa akin, nasambit ni Shirley sa kanyang isip. Habang siya ay naglalakad napansin niya sa di kalayuan si Cheryl. Naisip niya na si Amy at si Cheryl ay laging magkasama, ngunit bakit ngayon ay nag-iisa lamang siya? May nangyari daw ba kayang kakaiba? Nilapitan niya ito.
Nang humarap sa kanya si Cheryl ay agad silang nagulat parehas. Bakit ka nandito? Paano si Amy? Nasaan siya? Tarantang tanong ni Cheryl kay Shireenay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat na sagot ni Shireenay. Tingnan mo ito. Wala ba talagang nangyari? Sabi muli ni Cheryl. Ano ba ito? Tanong ni Shireenay at halos itutok na ni Cheryl ang liham na hawak nito sa mukha ni Shireenay. Ang liham na ito ay nagsasabi na si Shireenay ay dinukot. Batay sa liham na ito, ako ay dinukot, at ito ay galing sa grupo na tinatawag na Black Magician, sabi ni Shireenay. Sino ba sila? Sabi muli ni Cheryl, 30 minuto ang nakalipas. Hey, Amy, ayos ka lang ba? Sabi ng isang lalaki kay Amy. Sino ka ba? At sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Sinabi ko na sa iyo na umalis ka, sabi naman ni Amy sa lalaki. Ha ha ha, mas makabubuti na huwag kang kumilos ng napakayabang. Hinihiling nito na ikaw ay kanyang makita, sinabi niya na kung ihahatid ko ito sa iyo. Magsisimula kang maging masunurin, tinalikuran ni Amy at Cheryl ang lalaki at sila ay akmang aalis na. Pumayag ka na sa imbitasyon sa iyo, kung ayaw mong mapahamak ang iyong lalaki, mayabang na sabi muli ng lalaki kay Amy. Ano bang ibig niyang sabihin? Bilisan na nating bumalik sa silid-aklatan, sabi naman ni Cheryl. Ngunit bago tuluyang umalis, kinuha ni Amy ang liham na hawak ng lalaki. Agad na binasa ni Amy ang laman ng liham na ito, at naisip niya kung sino sa palagay niya ang nagpadala ng liham na ito. At ito ay walang iba kundi si Jake, nang dahil sa inis. Agad na nilukot ni Amy ang liham gamit ang kanyang isang kamay. Wala akong kinalaman sa batang iyon, galit na sabi ni Amy, sabay hagis sa liham na kanyang nilukot. Ano ba iyan? Nagtatakang sabi ni Cheryl, isa lamang akong mensahero, sabi muli ng lalaki kina Amy, at ito ay umalis na. Pinulot ni Cheryl ang liham at binuksan niya ito. Black Magician, di ba sila ay masasamang grupo? Sila ay mga basurang nakakaabala sa mga magagaling na estudyante. Pero bakit naman bigla na lamang nilang dinukot si Shireenay? At ano naman ang kinalaman nito sa iyo? Gulat na sabi ni Cheryl. Dahil hindi ko napigilan ang aking sarili ng gabing iyon, sabi ni Amy sa kanyang isip. Kailangan nating sabihin ito sa ating mga guro, hindi lamang si Shireenay. Ngunit pati ikaw ay maaaring mapahamak, sabi muli ni Cheryl kay Amy. Nag-isip sandali si Amy, syempre, iyan ang magandang gawin. Pero, ang kasong ito ay hindi isang simpleng bagay lamang. Kung ang mga guro ay makikialam sa proseso ng pagtuklas ng katotohanan. Kailangan niyang ipaliwanag ang relasyon niya kay Shireenay. Ngunit kapag ang kanyang nakaraan ay nabunyag, at ang katotohanan na si Shireenay ay isang ordinaryong tao ay mabubunyag din. Ngunit walang ibang magagawa si Amy, Cheryl, pupunta ako doon mag-isa. Kapag hindi ako nakabalik pagdating ng 7 ng hapon, pumunta ka sa mga guro at sabihin mo sa kanila ang tungkol dito, seryosong sabi ni Amy kay Cheryl. Ano, pero bakit, ngunit paano ka pupunta doon ng mag-isa? Hindi mo man lamang alam kung ilan silang mga naroroon, gulat na sabi ni Cheryl. Patawad, pero mayroon akong ibang dahilan, at huwag kang mag-alala. Kahit pa sila ay 10 tao na kasing bobo ni Jake. Bale wala sila sa akin, may paninindigang sabi ni Amy. Ibig sabihin ay pumunta si Amy doon para sagipin ako. At sinabi mong nagpunta siya doon ng mag-isa. Kung ganon, ay ano pang ginagawa natin dito, seryosong sabi ni Shireenay. Sinabi ni Amy na siya ay may dahilan, at ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng ganitong pabor. Sinabi din niya na maghintay daw ako ng 7 ng hapon, sabi naman ni Cheryl. Napaisip naman si Shireenay, isang hindi makatuwirang dahilan. At isang oras na palugit para sa katiyakan, ang rason para hindi kaagad sabihin sa mga guro ang dahilan ay upang mapanatiling sekreto ang kanyang lihim. Ibig sabihin ito ay konektado sa lihim na aming itinatago. At pumunta siya doon mag-isa para lamang maitago ang aking lihim, nasambit ni Shireenay sa kanyang isip. Parang kinakailangan ko ding pumunta doon, Miss Cheryl.
Kailangan mong maghintay hanggang sa itinakdang oras, sabi muli ni Shiranae kay Cheryl. Pero, sandali, putol na sabi ni Cheryl, naisip ni Shiranae na kung ang lugar na kanyang pupuntahan ay ang ika-14 na training field na patungo sa bundok. Maaari siyang makarating doon ng tama sa oras, habang siya ay tumatakbo palayo, siya ay biglang umangat sa lupa. Paano ka makakarating doon sa tamang oras kung ikaw ay tatakbo lamang? Mas makabubuti kung ako ay sasama din sa iyo, sabi ni Cheryl kay Shiranae habang buhat-buhat niya si Shiranae at silang dalawa ay lumilipad patungo sa lugar na pinuntahan ni Amy. Kailangan na nating bilisan. Kumapit ka ng maayos, pagpapatuloy na sabi ni Cheryl. Nagulat naman si Shiranae, dahil ang kanyang katawan ay animoy nagliliwanag, nang dahil sa sobrang bilis ng kanilang paggalaw. Napasigaw si Shiranae, dahil sila ay parang babagsak sa lupa nang dahil sa sobrang bilis. Lubhang mapanganib kung ipagpapatuloy ko ang ating pagte-teleport patungo sa baba dahil maaari tayong mabangga sa mga puno. Lilipad na lamang tayo mula dito patungo sa ibaba, sabi ni Cheryl kay Shiranae. At agad naman silang lumipad ng mabilis pa ibaba, nang sila ay makababa sa lupa. Ay parang pagod na pagod si Shiranae, at si Cheryl naman ay agad na tumakbo upang hanapin si Amy. Walang ni isang naririto, nakarating tayo dito ng mas maaga ng 10 minuto sa itinakda nilang oras, sabi ni Cheryl. Sa aking palagay ay lumipat sila ng lokasyon, dahil ang lokasyon na ito ay nakasulat sa liham. Naiisip nila na ito ay madaling mapupuntahan kung sakaling ito ay malalaman ng mga guro, seryosong sabi ni Shiranae. Anong gagawin natin kay Amy? Tanong muli ni Cheryl. Bumalik ka at sabihin mo sa mga guro ang tungkol dito. Kung hindi mo ako kasama, makakabalik ka ng mas mabilis kaysa sa kanina, sabi muli ni Shiranae kay Cheryl. Ngunit sabi ni Amy ay mayroon siyang dahilan para dito. At maghintay daw ako ng 7 ng hapon, bago ko ito sabihin sa mga guro, sabi muli ni Cheryl. Okay lamang iyon. Ang dahilan niya ay ako, kung ako ay tutulong, walang ibang mangyayari. Kaya pakiusap, umalis ka na, sabi ni Shiranae, nagulat naman si Cheryl sa mga sinabi ni Shiranae. Ang mahalagang dahilan ni Amy ay ikaw, ano ang relasyon na namamagitan sa inyong dalawa? Totoo ba ang mga balita, na kayong dalawa ay lumalabas ng palihim? Bakit hindi ko ito alam? Gulat na sabi ni Cheryl. Wala na tayong oras, pagdami ng oras na nasasayang. Pagdami din ng mga mapanganib na bagay ang ating makukuha, sabi muli ni Shiranae. Naiintindihan ko, at ito ay mapanganib din para sa iyo. Maghintay ka na lamang dito, seryosong sabi ni Cheryl. Nakahinga naman ng maluwag si Shiranae, ang kabundukan ay isang lugar na nakasanayan na niya. Sinimulan na ni Shiranae na damahin ang paligid gamit ang kanyang spirit zone, dahil kinakailangan niyang makahanap ng mga bakas, at sa wakas ay nakita na niya ang mga ito, mayroong mga bakas ng paa. Ang mga bakas na ito ay nagmula sa 2 tao lamang, at ito ay hindi pa nagtatagal, ngunit ang mga bakas na ito ay naputol, at naisip ni Shiranae na ang mga taong nagmamay-ari ng mga bakas na ito ay lumipad paitaas. Ngunit, biglang may narinig na putol-putol na tunog si Shiranae mula sa di kalayuan.